Continue our series on The Bible Explains, part 175. Today, we are going to talk about the Immaculate Conception of Mary, the mother of Jesus in the flesh. What does the Bible say about this? Is it biblical? Let's talk about this. But first, let's pray and let's commit this to the Lord. Our dearest Father in heaven, we are so very thankful for how you have gathered us today. Thank you so much for these beautiful people who came here today to honor you. Thank you for the wonderful time of praise and worship. And truly, you inhabit the praises of your people. Thank you so much for the beautiful people who are joining us via online. What a beautiful day. This is the day that you have made. We will rejoice and be glad in it. We commit to you this day, we commit to you this service, and we commit to you this learning time. It is our prayer that everything that will be said and done only for your glory and for the blessing of everyone. This we pray, Father, only in the name of your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, by the power of the Holy Spirit. And everybody would just simply say, Amen. Palakpakan si Lord. Praise God. We are going to talk about the Immaculate Conception of Mary, the mother of Jesus in the flesh. Every December 8, Catholics around the world celebrate the feast of the Immaculate Conception. What is this feast? What does the Bible say about Mary's Immaculate Conception? I realize that I need to be very careful with this discussion. I know that for sure. And I need to remind myself. Because through this broadcast, I may be speaking to 86 million Filipino Catholics. 79% of our population is Catholic. And we need to be very careful today. We are just walking on a very thin ice. But we need to learn what the Bible says about this. We have the third largest Catholic population globally, following Brazil and Mexico. 1.5 billion are Catholics in the world. 19% of world's population is Catholic. And I need to be very, very careful. I know and I realize that. That is why we need to make a disclaimer. This is my disclaimer. This discussion is not intended to disrespect Mary or the Catholic faith in any way. Rest assured that we respect all religious beliefs while affirming the Bible as the ultimate authority. And I want to say that again. This discussion is not intended to disrespect Mary or the Catholic faith in any way. Rest assured, we respect all religious beliefs while affirming the Bible as the ultimate authority. And those of you who are watching this broadcast, you can look at my eyes and you can read my lips. I respect Mary. I respect all religious beliefs while we affirm the Bible as the final authority. The doctrine of Immaculate Conception was formally established as a dogma of the Roman Catholic Church on December 8, 1854 by Pope Pius IX. And it's about 170 years na sa araw po na ito. December 8. What is the doctrine of Immaculate Conception? The Immaculate Conception is a Roman Catholic doctrine teaching that Mary was conceived
without original sin, highlighting her unique purity and role in bearing the Son of God. The Immaculate Conception refers to Mary's conception in her mother's womb, traditionally believed as Saint Anne. Hindi po binanggit ng Biblia kung sino o kung ano ang pangalan ng nanay ni Maria. Traditionally, it is believed that it is Anne, o sa Tagalog, Ana, ang pangalan po ng nanay ni Maria. You cannot read that in the Bible, but it is accepted traditionally. I want to make it very, very clear. Make no mistake about this. This is about Mary's conception by her mother, not Jesus' conception by Mary. Magkaiba po yun. Ang Immaculate Conception ay tumutukoy sa pag-conceive ng nanay ni Maria kay Maria. At si Maria, habang ipinagbubuntis ng nanay niya na si Ana, Mary was immaculate, meaning wala po siyang original sin. And we need to talk about that. John chapter 19, verse 26 to 27. While Jesus was suspended between the heavens and the earth, this is what Jesus said. Verse 26. When Jesus saw his mother, referring to Mary, when Jesus saw his mother there at the foot of the cross, and the disciple whom he loved standing nearby, referring to John, he said to her, Jesus spoke to his mother, "Woman, here is your son." And to the disciple, "Here is your mother." I like how the King James worded it. Woman, behold thy son. Son, behold thy mother. What does it mean? Anong ibig sabihin ng mga salitang binigkas ng Panginoon doon sa krus? This is what it means. From that time on, the disciple, referring to John, took her, referring to Mary, into his home. Sa makatwid, mula ng araw na si Jesus ay namatay, kinuha na po ni Juan si Maria na ina ni Jesus sa laman at siya na po ang nag-alaga dito. Interesting. Ipinagkatiwala ni Jesus ang kanyang nanay hindi sa kanyang mga kapatid sa laman. Dahil sa panahong ito, hindi pa po mananampalataya ang mga naging kapatid ni Jesus sa laman, ang mga anak ni Jose at ni Maria. Ipinagkatiwala ni Jesus ang kanyang butihing ina sa kanyang pinakamamahal na alagad, ang tinatawag sa Biblyang the disciple whom Jesus loved, referring to John. Kaya kung saan tumira si Juan, doon tumira si Maria. Hindi po lingid sa inyong kalaman, some 2 weeks ago, kami po ay nagkaroon ng opportunity pumunta sa Turkey. Ito po ay kilala as Asia Minor during Bible times. Nagkaroon kami ng opportunity na pumunta sa Ephesus at nadalaw po namin ang pinaniniwalaan pong bahay ni Maria, kung saan dito niya po in-spend ang kanyang remaining years. I want you to see the picture. Ito po ang pinaniniwalaan na bahay ni Maria doon sa Efeso. Dahil dito tumira si Juan, at kung saan tumira si Juan, doon din po tumira si Maria, sapagkat si Juan ang nag-alaga kay Maria. You can see the picture and I want us to look at this. Of course, sa paglipas ng mga panahon, marami na pong revision na ginawa sa bahay na ito. Pero ito po'y pinaniniwalaan traditionally the spot where the original house of Mary was built. And this is true historically.
Now, why I say this? I say this to let you know. Very, very strange. Strangely, that the Apostle John, the person closest to Mary, did not mention anything in any of his epistles implicitly or explicitly about Mary's Immaculate Conception. Kung meron po taong pinakamalapit kay Maria, bukod sa ating Panginoon Kristo, at ng ating Panginoon Kristo ay namatay, inilibing, muling nabuhay, ay umakyat na sa langit, si Juan na alagad ng Panginoon. At kung meron pong nakakaalam, kung meron mang Immaculate Conception, walang iba kundi si Juan. Sa lahat ng isinulat ni Juan na kanyang epistles, wala po siyang binanggit, tuwiran man o pahiwatig tungkol sa Immaculate Conception kay Mary. Ang Immaculate Conception of Mary ng kanyang ina na si Anna. Ibig sabihin, hindi po ito mababasa sa Biblia. So this is the big question. Is the Immaculate Conception of Mary biblical? Yun po bang turo na Immaculate Conception na ipinagdiriwang tuwing December 8, 170 years na ang nakakalipas, ito po ba ay biblical? Na pinauna ko na po sa inyo mga kapatid, when we talk about this, this is not to disrespect Mary. This is just to find out, is it biblical? The answer is no. It is not biblical on 5 counts. I will be giving you 5 points today, telling you in the light of the scripture that Immaculate Conception is not biblical. I know, marami po sa ating mga kababayan na nanonood sa broadcast na ito na ganito ang paniniwala. Niyakap mula ito sapagkat ito po ay naipasa na lang sa atin ng atin pong simbahan traditionally. But we need to look at the scripture as the final authority. Mayroon bang sinasabi ang Biblia tungkol po dito? I am saying this respectfully. Immaculate Conception of Mary is not biblical. It is purely religious dogma of the Roman Catholic Church. Marami pong klase ng theology. Ang sa atin po, biblical theology. Ang sa Roman Catholic, dogmatic theology. It means whatever the Pope says, it becomes a doctrine. Anuman ang bigkasin ng Papa na nakaupo sa panahon ng kanyang panunungkulan ay nagiging doktrina ng simbahan. Ito po ay kasing halaga ng nakasulat sa Biblia ayon sa kanilang paniniwala. Tayo naman ay naniniwala kung ano lang ang nakasulat sa Biblia. Walang labis at walang kulang. Tulad ng sinabi ni Apostol Pablo, huwag kayong hihigit sa nasusulat. The Apostle Paul said, do not go beyond what is written. Because we believe the verse is the voice of God. Can we say that together? The verse is the voice of God. One more time. The verse is the voice of God. I will be sharing with you 5 points today. The Immaculate Conception is unbiblical on 5 points. Number 1, the original sin affects all humanity. Again, the original sin affects all humanity. Grace reminds us that all humanity, including Mary, is affected by original sin, highlighting the universal need for a Savior. Without
exception. Kung si Maria ay bahagi ng humanity at nang bumagsak ang unang Adan, ang epekto nito ay sa buong sangkatauhan kasama si Maria at ang nanay niyang si Ana na tinamaan po ng kasalanan. Romans chapter 5 verse 12. Therefore, just as sin entered the world through one man, referring to Adam, and death through sin, and in this way, the fall of Adam, in this way, death came to how many men? All men. Because all sinned. How many sinned? All. All men, because all sinned. All simply means all, without exception. And would you believe this? Including Mary, including Anna, the mother of Mary. Now look at this from the Living Bible. When Adam sinned, sin entered the entire human race, without exception, including Anna, including Mary. His sin, the sin of Adam, spread death through all the world. Walang bahagi ng mundo na hindi tinamaan ng kasalanan. So everything began to grow old and die. For all sinned. How many sinned? All. The doctrine of the original sin applies universally to all human beings, including Mary. No biblical text explicitly exempt her from this condition. Wala pong verse na nagpapahiwatig o tuwirang nagsasabi na mayroong exception sa fall of man. Nang bumagsak ang sangkatauhan, si Ana at si Maria ay kasama sa sangkatauhan, lahat tayo'y namantsahan ng kasalanan. Number one, the original sin affects all humanity. Number two, all have sinned without exception. All have sinned without exception. Grace reminds us that all have sinned, including Mary, without exception, underscoring the universal fallen state of the entire human race, without exception. Kasama po si Ana, kasama po si Maria. Psalms 51 verse 5. Surely, I was sinful at birth, sinful from the time my mother conceived me. Hindi po ito tungkol lang kay David. Tungkol ito sa lahat ng tao sa buong mundo. Kasama po si Ana at si Maria. Ecclesiastes chapter 7 verse 20 from the Living Bible. Not a single person on earth is always good and never sins. No single person, including Anne and Mary. No single person never sins. Romans chapter 3 verse 10 and also 23. As it is written, there is no one righteous, not even one. Kasama po si Ana at si Maria. Verse 23, for all have sinned. How many have sinned? All have sinned and fall short of the glory of God, including Anne and Mary. Isaiah 64 verse 6. All of us, without exception, all of us, all is not many, all is not some, all is not few, all includes
Anne and Mary. All of us have become like one who is unclean, and all our righteous acts are like what? Filthy rags. Pati ang mga mabubuti mong gawa ay katulad ng maruming basahan. Job chapter 14 verse 4. Who can bring what is pure from the impure? The answer is no one. Hindi ka pwedeng makakuha ng malinis na tubig mula sa maruming balon. Sapagkat ang tao'y nagkasala, pati ang kanyang mabubuting gawa ay itinuturing na maruming basahan. Bakit po kaya? It is simply because of the doctrine of the poison tree. Kapag po ang puno ay may lason, ang bunga nito ay may lason. Dahil alam nyo po ang matandang kasabihan, kung ano ang puno, siya ang bunga. Sapagkat lahat tayo, mga kapatid, ay punong may lason dahil sa lasong dala ng unang Adan, ang buong sangkatauhan, gaano man kabuti ang kanyang gawin, ay may lason at ang katumbas ay maruming basahan. Sapagkat ganito ang sinasabi ng Biblia. Matthew chapter 7 verse 18. A good tree cannot bear bad fruit. Now look at the next line. A bad tree cannot bear good fruit. Dahil po sa pagbagsak ng unang Adan, tayo po'y naging masamang puno. At ang masamang puno ay hindi pwedeng magbunga ng mabuti. Pwedeng mukhang mabuti, parang mabuti. Pero ang sabi sa Biblia, ang katulad lamang nito ay maruming basahan. A bad tree as we are cannot bear good fruit. The Bible says, all have sinned without exception. Number 3, Mary was given grace. Mary was given grace. Mary was given grace not because she was sinless, but because, like everyone else, she was given favor undeservingly. That is what grace is all about. Remember, grace is to receive what you do not deserve. Mary was given grace. She does not deserve like everyone else. Tulad natin, si Maria ay nabiyayaan. Hindi dahil siya'y walang kasalanan, kundi dahil siya'y nabigyan ng biyaya, tulad din naman nating mga makasalanan, pero biniyayaan ng Diyos. Luke chapter 1 verse 28 up to verse 30. And having come in, referring to angel Gabriel, the angel said to her, Angel Gabriel was talking to Mary. Having come in, the angel said to her, Rejoice, highly favored one. The Greek word is charito. Dumating yung anghel at binati po si Maria. Ang pagbati ng anghel, charito. Kaya ganyan ang batian ng mga nasa ilalim ng biyaya. Charito. Dahil yan po'y Greek word ng ibig sabihin, highly favored. Hindi lang po si Mary ang highly favored. In fact, madalas nyo pong naririnig na sinasabi ko po sa inyo, ang mga mananampalataya. Tulad na sinabi ni Apostol Pablo sa Ephesians chapter 1 verse 6, that we are also blessed and highly favored because we are in Christ. The angel came in, and the angel said to Mary, Charito, Mary, you are blessed and highly favored. The Lord is with you. Blessed are you among women. Look at verse 29.
But when she saw him, referring to angel, she was troubled at his saying, and considered what manner of greeting this was. Nagulat siya. Ano yung bati na ito? Charito. Tulad din ngayon. Pag binabati natin ang mga tao, charito, ano to? Anong ibig sabihin nito? Bakit ako ay blessed and highly favored? Anong klaseng bati ito? Pagdating sa verse 30, ipinaliwanag po kung bakit siya tinawag na charito. Verse 30, the angel said to her, "Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God." Huwag kang matakot, Maria. Nakatagpo ka ng biyaya mula sa Diyos. Sa ibang salin, huwag kang matakot, Maria. Nabigyan ka ng biyaya ng Diyos. Ang biyaya ay hindi nanggagaling kay Maria. Ang biyaya ay galing sa Diyos, ibinigay kay Maria. Maliwanag po ba yon, mga kapatid? Contrary to popular religious opinion, Mary was not full of grace. She found grace and was given grace. Hindi po si Maria ang puspos ng biyaya. Hindi po si Maria ang bukal ng biyaya. Hindi po si Maria ang pinanggagalingan ng biyaya. Si Maria ay nakatagpo ng biyaya at nabigyan ng biyaya. Can you say amen? Amen. When we say this, are we disrespecting Mary? Certainly not. We are simply affirming her true position as shown in the Bible. Mary found grace and was given grace, just like all of us who receive grace undeservingly. Can you say amen? Amen. Number 4. Mary needed a Savior. Again, Mary needed a Savior. Mary explicitly acknowledged God as her Savior, implying that she, like all other humans, was in need of salvation. Tuwiran, kinilala ni Maria na nangangailangan siya ng tagapagligtas. Sa makatuwid, kung totoo na si Maria ay walang kasalanan, walang original sin, immaculate conception, hindi siya nangangailangan ng tagapagligtas at hindi rin siya nangangailangan ng kaligtasan. Saan siya ililigtas kung wala siyang kasalanan? Bakit niya kailangan ng tagapagligtas kung siya po'y walang kasalanan? Si Maria, si Ana at si Maria, kasama nating lahat sa buong mundo, ay tinamaan ng pagbagsak ng tao at namantsahan ng kasalanan. Kaya katulad natin, siya rin ay nangangailangan ng tagapagligtas at ng kaligtasan. Luke chapter 1 verse 46 to 47. And Mary said, "My soul glorifies the Lord, and my spirit rejoices in God my Savior." Inamin po ba ni Maria sa kanyang deklarasyon na siya po'y nangangailangan ng tagapagligtas? Mary said, "God my Savior." Kaya po ito'y maliwanag na patunay na maging si Maria mismo ay naniniwala na hindi po siya immaculately conceived by Anne, by her mother. Itinuro lang po ito sa atin ng relihiyon. Ito'y naging doktrina sapagkat ito'y binigkas
ni Pope Pius IX ng kanyang kapanahunan. At tulad ng lahat ng papa, kapag nagbigkas po sila, ito'y nagiging doktrina. Not necessarily you can read in the Word of God, because the papal declaration is as equal as the Word of God the Catholics believe. Kaya ho niyakap ang turo po na yan. And we say this respectfully. The doctrine of the Immaculate Conception contradicts this acknowledgement by claiming she was sinless from conception. Hindi po tumutugma sa turo ng Biblia. Number 5. Only Christ is sinless. Only Christ is sinless. Only Christ is sinless. Neither Mary nor anyone else can claim this perfection. Si Ana po at si Maria ay hindi po sinless like everyone else, because the Bible says, for all have sinned and fall short of the glory of God. Only Christ is sinless. It is Christ alone, in His sinlessness, who became the perfect sacrifice, offering grace and salvation to all who believe. Let me show you from the Word of God. Si Jesus ay sinless from His birth. Nang siya po'y ipanganak, mula sa paglilihi ni Maria hanggang sa pagsilang sa ating Panginoon Kristo, si Jesus ay walang kasalanan. Matthew chapter 1 verse 18. This is how the birth of Jesus Christ came about. His mother Mary was pledged to be married to Joseph. But before they came together, bago sila magsama, wala pang namamagitan sa kanilang dalawa. Engaged na po sila. Nothing happens yet. Wala pang namamagitan sa kanilang dalawa. But before they came together, she, referring to Mary, was found to be with child. Tell me how? Through the Holy Spirit. Si Jesus ay sa pamagitan ng banal na Espiritu. Si Maria ay nagdalang tao, hindi sa natural na paraan. Hindi tulad nating lahat tayo sa sangkatauhan. Tayo po ay naipanganak sa mundo dahil sa pagsasama ng ating mga magulang. 2 similya ang nagsama, ang sa ama at ang sa ina, at nabuo ang bata sa sinapupunan. Ang kay Maria ay kakaiba, sapagkat wala pa pong pagsasama. So hindi ho ginamit ng Diyos ang similya ni Jose. Hindi ho ginamit ng Diyos ang similya ni Maria. Sa makatwid, wala hong galing sa tao. All by the Holy Spirit. Ang ginamit lang ng Diyos ay ang sinapupunan ni Maria na hindi pa po nagalaw, busilak, at inilagay sa pamagitan ng banal na Espiritu, walang dungis ng kasalanan, kaya ang sanggol na ipinanganak ay walang kasalanan, karapat dapat maging tagapagligtas ng buong mundo. Amen. He was born sinless. Not only that, He lived a life of sinlessness. John chapter 8 verse 46, hinamon niya ang kanyang mga kaaway. Ang sabi niya ay ganito, "Can any of you prove me guilty of sin?" Tagalog, meron bang sino man sa inyo
ang makakasumbat ng anumang kasalanan aking ginawa. If I am telling you the truth, why don't you believe me? Maraming kaaway si Jesus. Kung meron po may susumbat kay Jesus, ito na ang pinakamagandang pagkakataon, sila po'y magsalita. Darapat ang sabi sa Biblia, walang naisumbat kay Jesus. Dahil si Jesus ay hindi nagkasala. Ipinanganak na walang kasalanan, namuhay ng hindi nagkakasala. 1 Peter chapter 2 verse 22. He, referring to Christ, committed no sin, and no deceit was found in his mouth. Hindi ho siya nagsinungaling. Hindi ho siya nagmura. Hindi ho siya nagsalita ng samang salita. Hindi siya nagkasala. Hebrews chapter 4 verse 15. For we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but we have one who has been tempted in every way, just as we are. Look at the last line. Yet was without sin. Tinukso, pero hindi napatukso. Tinukso, pero hindi nagkasala. Busilak, mula pa sa kanyang pagkapanganak, walang kasalanan. Namuhay na walang kasalanan. Only Christ is sinless. He is known in the Bible as sinless Lamb of God. 1 Peter chapter 1 verse 19. The Apostle Peter writes, but with the precious blood of Christ, a lamb without blemish or defect. In short, sinless. The sinless Lamb of God. Kaya ang kanyang dugo ay walang mansa ng kasalanan. Kaya ang kanyang dugo ang ating katubusan. Ang dugo ni Jesus ang ating katubusan. Jesus is sinless and impeccable. Ano ibig sabihin ng impeccable? Walang kakayahang magkasala. Dahil wala siyang sin nature, wala po siyang propensity to commit sin. Kaya ho tayo nagkakasala kasi meron tayong sin nature, hamartia. Kaya meron tayong hamartano. Ang hamartano po, mga kapatid, ay yung kasalanang ginagawa natin. Kaya natin nagagawa ito sapagkat meron tayong sin nature, hamartia. Dogs bark, birds fly, fish swim, sinners sin. Tayo po'y makasalanan, hindi dahil nakagawa tayo ng kasalanan. Tayo po'y nakagawa ng kasalanan dahil tayo ipinanganak na makasalanan. Ang mabuting puno, hindi pwedeng magbunga ng masama. Si Jesus ay mabuting puno, kaya hindi ho siya nagbunga ng masama. Tayo po ay masamang puno, kaya ang ating bunga ay masama. The impeccability of Christ, please remember this. Number one, He knew no sin. 2 Corinthians 5:21. Number two, in Him no sin. 1 John 3:5. Number three, He did no sin. 1 Peter chapter 2 verse 22. Impeccable. Now let's see them again. The Immaculate Conception is unbiblical on 5 counts. Number one, the original sin affects all humanity, including Anna and Maria. Number two, all have sinned without exception, including Anna
and Maria. Mary was given grace. Grace simply means to receive what you do not deserve. Mary needed a Savior like everyone else. Number 5, only Christ is sinless. Now, ngayong alam na po natin ito, anong life application ito sa ating buhay? We'll go out from this gathering, not just getting information. Now I know. Now I understand. But how does it apply to our life? Let me give you the life application. Number 1, recognize our need for grace. Recognize our need for grace. Kailangan po ba natin ng grasya? Aminin, kilalanin, kailangan natin ng grasya. Just as Mary needed grace, so do we. We cannot earn salvation or merit favor before God. Grace was given to Mary, and not only to Mary, but also to all of us. Can you say amen? Amen. Number 2, acknowledge Christ as the only Savior. Acknowledge Christ as the only Savior. Isa lang ang tagapagligtas, hindi po dalawa. Hindi po si Jesus at si Maria. Hindi po si Maria at si Jesus. Si Jesus lang ang tagapagligtas. Can you say amen? Amen. Walang ibang pangalang ibinigay sa silong ng langit, sukat ikaligtas ng tao, at ang pangalan ay Jesus. Only Jesus is sinless and able to save us from sin. Our hope and salvation rests solely in Him. That is why we say, solus Christus. Only Christ. No one but Christ. Jesus is the only Savior. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Si Jesus lamang ang tagapagligtas. Hindi po si Maria. Hindi po si Maria at si Jesus. Hindi po ang simbahang Katoliko. Hindi po ang sinumang tao o anumang simbahan. Walang ibang tagapagligtas kundi si Jesus. Sabi ni Jesus, siya ang daan, ang buhay at ang katotohanan. Walang makaparoroon sa Ama kundi sa pamagitan niya. Walang iba kundi si Jesus. Acknowledge Christ as the only Savior. Number 3, worship God alone. As much as we respect and honor Mary, we do not worship her because only God is to be worshipped. Nirirespeto at ginagalang natin si Maria. Matay mong isipin sa dami ng dalaga nung unang panahon. Sa biyaya ng Diyos, bukod tangi na pinili si Maria para magdalang tao at magsilang ng tagapagligtas sa mundo. Ito po'y marangal at napakataas na gawain. Di na ho yan mapapantayan ng sino man, sapagkat hindi na ho mauulit ang ganyang kasaysayan. Pero ang ganito pong gawain ay hindi ho magmemerito ng posisyon para siya isambahin. Dalang Diyos lang ang dapat sambahin. Can you say amen? Amen. Look at the scripture, Matthew chapter 4 verse 10. For it is written, worship the Lord your God
and serve Him only. Walang ibang sasambahin kundi ang Diyos lang. That is why we do not pray to Mary. We pray to God in the name of Jesus. That is why we do not worship Mary, because Mary is not God. Mary is not the mother of God. Mary is the mother of Jesus in the flesh. No one can take that away from her. She will be forever remembered as the mother of Jesus in the flesh. But Mary was not and is not and will never be the mother of God. Dahil wala hong ina ang Diyos. Wala hong pinagmulan ang Diyos. God has no beginning and God has no ending. That is why we only worship God. Palakpakan natin ang Diyos. We only worship God. Number 4, live with gratitude for grace. Live with gratitude for grace. Tulad ng butihing ina, si Maria ay nanatili sa pananampalataya kay Jesus sa biyayang naibigay sa kanya. Tumirang kasama ni Apostol Juan hanggang sa nalalabing mga taon ng kanyang buhay. Ginugol niya ng paglilingkod kasama ng mga alagad. Recognizing that grace is undeserved should inspire a life of gratitude and obedience to God. Ang biyaya ay hindi ho lisensya para mamuhay sa pagkakasala. Ang lisensya sa pagkakasala na ginagawa ng iba dahil po sa biyaya ay ginagawa ng mga taong hindi nakakaunawa ng biyaya ng Diyos. Dahil pag naunawaan mo ang biyaya ng Diyos, itong mag-uudyok sa'yo para mamuhay araw-araw na nagpapasalamat sa Diyos, naglilingkod sa Diyos, sumasamba, nagpapasalamat sa biyayang naipagkaloob sa atin. Can you say amen? Let's see them again. Life application, 4 na life application. I want us to read this out loud. Out loud as in out loud. Sit up straight. Ready. Number 1. Number 2. Number 3. And number 4. Recognize our need for grace. Acknowledge Christ as the only Savior. Worship God alone. Live with gratitude for grace. The big idea is, in Christ, I see the fullness of grace. In Christ, I see the fullness of grace. Christ alone is sinless, the perfect Savior, who redeems all humanity affected by the original sin, offering salvation to those who, like Mary, humbly receive His boundless grace. What is the big idea? In Christ, I see the fullness of grace. Only in Christ. No one but Christ. In Christ, we see the fullness of grace. Of course, we do not want to end this broadcast without giving you, who are watching this broadcast, and also equally to those who are in this gathering, the opportunity to receive Jesus today. Be saved, receive the fullness of God's grace through Jesus Christ. Kung nais mong tanggapin ang biyaya ng Diyos, maligtas sa araw na ito, taas mong yung 2 kamay sa mga nanonood sa broadcast. Gayon din sa lahat ng narito sa loob ng bulwagan na ito, samahan po natin ang ating mga bisita.
Let us lift up our two hands to the Lord. Nakataas ang dalawang kamay. Sumunod sa panalangin ng pagtanggap. Kung gagawin mo to sa unang pagkakataon, ariin mong ito isang personal mong panalangin. Pero kung nagawa mo na ito minsan sa buhay mo, and if not asking too much, I would like you to do this for the sake of those who are watching this broadcast and also for those who are in this sanctuary. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, ako po'y makasalanan. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Ako'y mapapahamak ng hiwalay sa iyo. Narinig ko po ang mabuting balita. Ako po'y naniniwala. Tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Salamat po, pinatawad mo na ang aking mga kasalanan. Isinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang po mananalangin, Ama, sa oras na ito, itinataas ko po sa harapan ng sino man tumanggap sa unang pagkakataon, sa lahat ng nanonood sa broadcast at maging sa mga narito sa loob ng bulwagang ito. Pinagkakatiwala po namin sila sa iyong kagandahang loob na sila'y lumago sa biyaya at sa bagong natagpuang pananampalataya sa pangalan ng Panginoon Jesus. Tayong lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan si Lord. Amen. Amen. Kung tinanggap mo ang Panginoong Jesus sa iyong puso bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas sa unang pagkakataon mula po dito sa EMI, ako po si Bishop Emmy, bumabati po sa inyo kasama po ng buong simbahan at buong community ng EMI. Welcome to the family of God. Palakpakan si Lord. Welcome to the family of God. We are so very happy for you. Tayo po'y dumako sa gawain ng banal na komunyon. Kunin po natin ang ating communion elements and let's do this together, mga kabiyaya. Alright, let's do this together, mga kabiyaya. Hawak-hawak po natin ang pinakamakapangyarihang simbolo ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ngayon naman ay binibigay ko sa inyo. Nang gabing siya pagkanuloy dumampot siya ng tinapay. Kanyang pinagpira-perso at kanyang sinabi, ito ang aking katawan na pinagpira-perso dahil sa inyo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Gayun din naman matapos maghapunan ay kanyang hinawakan ng saro at kanyang sinabi, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Ate po itaas ang ating dalawang kamay at sumunod po tayo sa panalangin na ito. Aming Ama, maraming salamat po sa aming Panginoong Hesukristo. Panginoong Hesukristo, maraming salamat po sa iyong banal na dugo na iyong itinigis sa krus ng Kalbaryo. Dahil po dito, lahat ng aming kasalanan ay iyon ang pinatawad. Maraming salamat po sa iyong katawan na nabugbog at nasugatan. Dahil po dito, lahat ng aming sakit ay iyon ang pinagaling. Gaya ng nasusulat, sa iyong mga sugat, ako'y magaling na. Ako'y naniniwala, ako'y magaling na. Aking dinideklara, ako'y magaling na. Ako'y malusog, malakas, masigla, pinagpala, pinaburan, at mabubuhay ng mahaba. Sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po, Banal na Espiritu, sa iyong kapahayagan sa mensahe ng biyaya. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, Amen, Amen,
Palakpakan si Lord. Amen. Isang beses pa, malakas, sabay-sabay. Ano po ang ating big idea? Mas malakas pa. In Christ, I see the fullness of grace. Last of all, let me speak to your heart. You who are watching this broadcast. If this broadcast has blessed you, and if not asking too much, I would like you to bless this ministry with your love offering, so that together we can reach the world with the message of full grace. And from the bottom of our hearts here at EMI, we would like to say, thank you for giving to the Lord. We'll see you next Sunday, purpley on site, but definitely we'll see you again online. Ako po si Bishop Emmy, kasama po si Pastora Jo at ang kabuuan ng The Lord's Community and EMI Broadcast. Maraming salamat po. Stay a bit for more announcement. Always remember, stay blessed and stay connected, because in Christ you are forever. Charito!